Yo, for today's video mga kakirig, gumawa ako ng isang controller. Kaya ito yung mga diagram na nagawa ko. First time ko tong ginawa na controller, kaya medyo masakit pa yung ulo ko nito, no? Sa pag-assemble nito. Pero okay lang sa akin kasi interesado ako na makagawa talaga ako nito kahit ngayon na prototype pa lang ito. At nagka-interest ako masyado nito kasi na-challenge ako nito mga kakirig. Medyo matagal-tagal na rin na wala tayong ganitong content na motor control. Kaya at feeling ko parang kinalawang na yung skills natin sa ganito. Kaya sinubukan ko ulit na gumawa ng ganito. At dahil sa kinulang yung actual natin na devices, kaya kinompress ko naman or inulit ko yung diagram ko na base sa actual na devices. Kaya nga lalong humirap or sumakit yung ulo ko kasi kinulang yung mga devices ko. Hindi ko kasi napaghandaan at akala ko marami pang nagbebenta ng 12 volts DC na on delay timer dito sa amin. Halos nilibot ko na ang lahat ng shop ng electrical at electronics, ngunit wala pa ring 12 volts DC na nakita. Kaya napakamot ulo na lang ako dito mga kakirigs. Ito pala itsura ng harapan ng control panel ko. Ito yung green, yung normal power natin, no? While yung red is red. Yung red or pula ay ang emergency power or yung generator natin na power. Iilaw yan sila base sa naka-assign nila na circuit. Dito naman yung selector switch natin para manual at auto sa generator controller. So meron din tayong pulang button dito para pag-reset ng ating cranking if failure siya sa unang crank. Bali, isang cranking lang ang nagawa ko dito sa circuit dito nga actual mga kakirig. Kasi nga kinulang tayo ng on delay na 12 volts DC. Sa una kong design kasi mga kirig, dapat kapag mabot sa tatlong beses na mag-failure yung cranking mga kirig is mag-alarm or tutunog yung bell or buzzer. So para malaman ng maintenance na nag-fail yung cranking. Bago ko inactual yung wiring mga kirig, so tinenry ko muna sa simulation kasi duda ako na baka hindi gagana ito kasi nga na-compress na yung mga materyales. So tung tinenry ko na mag-simulate mga kirig, gumana naman siya. So ngayon pag actual ko mga kirig, akala ko okay na okay yun. Kaso magkakaproblema talaga sa mga rushing contacts pag kinompress mo yung mga materyales. So ipapakita ko sa inyo yung resulta sa simulation. So ito na po yung simulation natin, no? So kung makikita nyo, bali may apat yan na circuit. So yan yung nasa loob ng control panel na yan. So bali may apat na circuit: emergency power, normal power, generator knob, generator controller, auto start. So yan yung nasa loob ng control box na yan. So dito normal power natin, may timer tayong dalawa to 22 at isang relay. So sa emergency power naman mga kirigs is ginamit ko lang dyan is isang relay. Tapos dito nga sa generator knob yung sa key switch niya. So bali ginanyan ko muna para maano ko lang sa simulation na gagana ba talaga yon. So ang pinakamataas o maraming mga relay mga kirig, ito na yung sa generator controller. So yung sa gilid. So ito try ko yan na ipapakita sa inyo yung simulation. So bali i-shortcut ko lang mga kirig para medyo maintindihan nyo. So dito mga kirig, kapag nag-burn out or wala yung normal power mga kirig, is gagana yung emergency power. So pero gagana pa yung generator natin. So dadaan pa yan sa generator knob. So kaya yung generator knob kailangan ko yung i-modify or i-rewiring. So insert ko lang yung ginawa ko na abang para ma-automatic yung pag-andar ng generator. Pag mawalan ng normal power or yung grid, kusang mag-activate itong circuit na to na ginawa ko para mapaandar yung generator. So gaya nito, so kunwari burn out yun or nawalan ng kuryente, so automatic na kumilos yung generator controller natin. Dito kunwari sa first cranking is nag-failure, so nag-pause siya konti, tapos nag-second cranking naman. So dito naman pag nag-failure yung second cranking, magpo-pause muna siya bago mag-third cranking. Pagkatapos, pag mag-failure na yung third cranking naman, dito na papasok yung alarm natin. So yan yung nagkidlap-kidlap na ilaw. So kunwari yan yung failure. So nireset ko yung failure. So bumalik siya sa dati. Kunwari kung okay naman yung generator at gumandar na sa first cranking, so yan yung mangyayari. So, andar ng emergency power. Kung hindi nyo naintindihan yung explanation ko mga kakirig, so meron akong video. Yung unang video na na-upload ko yung nag-testing. So, baka doon maintindihan nyo yung process flow ng ginawa ko na controller na ito. So, at hanggang dito muna yung videos natin. So, for more video na motor control, so visit my YouTube channel kakirig.
Kay Kirig ATV. Bye-bye.